100 residente ang nawalan ng tirahan sa Cabangan, Zambales. Kasunod ito ng utos na demolisyon sa kanilang mga bahay, pati mga resort sa lugar na damay. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Dumulog sa Senado ang mga residenteng ito mula sa Cabangan, Zambales. Kabilang sila sa 100 residente at resort workers na apektado ng biglaang demolisyon sa Sitio Talisay, Barangay Kamiing. Pinuntahan ng News 5 ang barangay kung saan nangyari ang demolition. Bukod sa mga bahay, pinagiba rin ang ilang resort sa lugar. Yan ay kahit kumpleto naman sila ng lisensya at permit mula sa munisipyo. Sa mga resort owner, bumili kami, hindi kami umiskwat doon. May pirma ng mayor, may pirma ng kung sino-sino. Pagkatapos, nabigyan ako ng clearance, zone. So, ibig sabihin, alam nila na yung lugar nung umpisa pa lang ay okay. Isang construction company ang may-ari ng lupa at siya raw nag-utos ng demolisyon. Pero kahit ang mga residente na dekada na raw nakatira sa lugar, nagulat na lang sa biglang pag-angkin sa lupa. Hindi talaga dapat mapatituluhan po yun dahil sinasabi naman po ng batas na yung mga ganun pong lugar para sa mga settlement po ng mga mangingisda po yun. Dahil nagsasalubong po ang alon ng dagat at saka ilog po. Tumatawid yung alon ng dagat sa ilog. Paano mo po mapapatituluhan po yun? May certification naman daw sila mula sa dating kapitan ng barangay na sila ang tunay na residente sa lugar. Mula sa dating konkretong tahanan, tumawid tayo ng kalsada dito lang sa may tabing ilog kung saan itinayo nila Aling Yolanda ang kanilang bahay. Pinagtagpi-tagpi ang mga naisalbang materyales ng kanilang nasirang bahay. Kita nyo yung insulation, naging parte ng bubong, yung linoleum na nakalatag dati sa sahig, yan na ang dingding ngayon. At ang dating sahig na simentado, eto na po ang itsura ngayon. Lupa na lang ang kanilang inaapakan. Malayong malayo mula sa dati nilang tinitirahan. Sa ngayon, napilitan ang mga apektadong mangingisda na magtayo ng mga barong-barong sa tabi ng dagat. Andyan na po yung daungan po ng bangka. Pag daong po ng bangka, andyan na po yung bahay. Kaya po hindi po nakakapagod, ma'am. Ayon naman kay Cabangan Mayor Ronald Apostol, ibinenta ng orihinal na may-ari ng lupa ang lugar sa nasabing construction company. Maging ang alkalde, sinubukang pigilan ang demolition. Inireklamo pa nga raw siya sa ombudsman dahil may desisyon na ang Korte Suprema at mayroong court order ang nakabili ng lupa. Pinaglaban ko rin naman sila, kaya lang wala po tayong magagawa. So, tanggapin natin kasi masakit sa kalooban ng kahit na sino na mawalan ka ng tirahan, lupa. Binayaran ng tig 27,000 pesos ang bawat pamilyang apektado ng demolisyon. May planong relokasyon naman daw para sa kanila na naantala lang. Actually, ito yung 5,000 square meters na hiningi ko sa relocation. Ito turnover na namin. Ito na nga yung certificate. Ito. Certificate of lot assignment. Napag-alaman ng LGU na peke ang mga hawak na dokumento ng mga resort, kaya walang magiging aksyon ang LGU para sa kanilang paglilipatan. Umaasa naman ang mga residente na mapapabilis ang pagtapos sa kanilang lilipatan bago abutin ng tag-ulan. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.